Wow! Grabe! Ang ganda! Na-miss ko tong salitang to. Pag meron ako nakikita napakagandang tanawin, ganyan na ganyan talaga yung tono ng boses ko. Napakaganda naman kasi talaga. Grabe, ang ganda. Nag-picture taking lang tayo dito sa may signage na Maria Aurora. Grabe, first time ko mapuntahan tong lugar na to. Dati ko lang nakikita sa mga vlogs ng iba itong lugar na to, lalo na itong one way na daanan na to. Ayan na ang dagat. Ang lakas ng alon. Grabe, ang ganda ng kulay ng dagat. Wow, grabe, lakas ng alon. Kaya nga tinaguri ang surfing capital itong si Aurora eh. Ayan, so good morning. Ayan, ride tayo. After ng ilang buwan is makakapag long ride ulit tayo ng nakamotor. So ang biyahe natin, pupunta tayo ng Baler, Aurora. So makakasama natin dito sila Tito Ray, si Kuya Jevlin, si Ate Tay, si Kuya Joel at si Ate Grace. So ride out natin dito sa may Angeles City, Pampanga. Time check natin is 6:20 ng umaga. Kikitain natin sila Ate Grace and Kuya Joel sa may Mabalacat City, Pampanga. And then dadaan tayo, it's either Concepcion papunta ng Nueva Ecija. Medyo traffic ngayon dito sa ating dadaanan since na ngayong araw is the 2024 Tiktikan Terakan Keng Dalan. Ayan, as you can see is meron mga stages dito sa may gitna ng daan. So ano lang kami, 4 na motor. Taling ginawa ko is maglilikod na lang ako. Kasi nung last time nung nag-ride kami sa may Zambales is nasa unahan ako. Para akong naka-solo ride. Wala akong ibang naipapakita na nakamotor sa aking harapan. Since na ako yung nag-lead sa aming ride. So ngayon sinabi ko sa kanila na sila na lang muna ang mag-lead. Ako yung magpupwesto dito sa may likuran para lahat ma-videoan ko. Ayan, so gamit nating motor si Osang. Ayan. Na-miss kong ilong ride si Osang kasi madalas na nagagamit ko siya isa may paggawa ng ruta ng mga gravel. So after pala ng ride namin nung sa may Zambales, nung kami nila Tito, nag-ride ulit sila sa may Baguio City. Kaso di ako nakasali noon or nakasama kasi nag-participate ako sa may Shimano Cycling Festival noong panahon na yun sa may Baguio. Nga pala, kakatapos lang ng bagyong Christine dito sa may Pilipinas. So hopefully yung mga pupuntahan naming lugar, lalo na sa may Baler is okay at di masyado na sira ng bagyong dumaan. Lalo na is medyo malapit doon yung Isabela na tumbok mismo ng bagyong Christine. Ayun, nakalabas ulit tayo na MacArthur Highway. Dito na tayo sa may Mabalacat City, Pampanga. Ayan, dito na sila Ate Grace and Kuya Joel. Good morning. Good morning. Ayan, so nandito na tayo sa may Mabalacat City, Pampanga. Kasama na natin sila Kuya Joel, Ate Grace, si Tito Ray, si Ate Tay, and si Kuya Jevlin. So 4 kaming motor. Okay, let's go. Rolling time dito sa may Mabalacat City, Pampanga. So bali yung dadaanan namin is from Pampanga. Babaybayan namin yung Tinabang Road, then Concepcion, then tatagos kami ng Zaragoza, Nueva Ecija. So tuloy-tuloy na yon hanggang makadiretso kami or makapunta kami ng Pantabangan. So yun yung unang daan namin. First day is Pampanga, Pantabangan, and then diretso kami ng Baler. Then second day namin is Baler, bababa kami ng Bungabon sa may Labi, then diretso na ng Pampanga. Buti na nga lang gumanda-ganda na yung panahon. Ang isip pa namin, yung ride namin is magiging maulan sa first day namin papuntang Baler. So buti na lang, is gumanda na talaga yung weather. Hindi na maulan. So tuyo na yung mga kalsada.
Kanina pa ride out sa bahay is medyo basa kasi umulan na madaling araw. Pero pagdating dito sa may main road is tuyong-tuyo na. Alright, we are now leaving the province of Pampanga and we are now entering Concepcion, Tarlac. Ay, ang sarap. Na-miss ko ang ganitong ride. Chill ride lang. Same time, meron tayong magandang destination na pupuntahan. Ayan, so nandito na tayo sa may bayan ng Concepcion, Tarlac. Tatagos lang tayo dito palabas ng Lapas, Tarlac. Medyo mahaba-habang kalsada yun bago nating marating yung bayan ng La Paz. Then after La Paz is Zaragoza na, Zaragoza, Nueva Ecija. Nandito na tayo sa may bayan ng La Paz, Tarlac, which is boundary ng Tarlac at Nueva Ecija. So yung kasunod na bayan is Zaragoza, Nueva Ecija na. Grabe, naantok ako. Umaga ko naman natulog kagabi. Mahaba-haba din tulog ko ha. Pero grabe, naantok pa din ako. Kung ano yung ulan kahapon tsaka ng mga nakaraang araw, ganun naman kainit ngayon. Ibig sabihin wala na talaga yung bagyo kasi sobrang maaliwalas na oh. Walang ulap. Ayan, so after the Tarlac, we are now entering bayan ng Zaragoza, Nueva Ecija. Wala pa pala ang arko. Grabe, lubog lahat ng palay oh. Ewan ko palay ba yun o palay isdaan. Dali, parang wala yung arko ng Nueva Ecija. Tama ba? Ay, ito pala. Ito yung police station. Ayan, ayan palang pala yung arko ng Nueva Ecija. Ayan, good morning and welcome back to Nueva Ecija. Ayan, Zaragoza, bayan ng Zaragoza. Time check, it's 7:42. Ganito yung mga ride na gusto ko eh. Yung sobrang chill ride lang, saktong takbuhan lang. Yung tipong hindi ka naman nagmamadali, tapos hindi ka rin malalaspag dahil sa hindi kayo bakbak ng bakbak sa daan or rat-rat ng motor sa kalsada. Nakakapagod din kasi yung ganun eh, yung hataw ka ng hataw. Dito, sakto lang, takbong tito lang. Daming namimingwit ng palakaw. Sayang wala tayong drone para makapagpalipad sana tayo doon sa may Pantabangan Dam tsaka doon sa may Balerna. Tsaga-tsaga na muna tayo sa mga human drone natin. To Baler 142 kilometers, to Aliaga 11 kilometers. So magpapa-Aliaga pala kami. Sedan namin is sa may Pantabangan. Ito dinaanan to ng 360 reverse. Galing sila dyan sa may looban. Itong kasalukuyan na binabaybay namin ngayon na daan. Ito mismo yung eksaktong ruta na dinaanan ng mga 360 kilometer riders ng ultra gravel. Pero doon sila nanggaling sa may diretso doon. So kami, bypass road kami dito. Grabe, taas ng tubig oh, sa may irrigation, ka-level na ng dinadaanan namin. Dahil nga maulan ng ilang araw, apaw yung mga irigasyon, tsaka mga kailugan. Yan oh. So, bypass road ito from Zaragoza palabas ng Aliaga. Dumaan tayo sa gravel. Wala ginagawa yung kalsada doon sa may diretso eh. Pinakanan kami dito sa may gravel. Ang dulas niya sa bisikleta. Tsokolating tsokolate oh. Gravel time. Buti na lang motor kami, hindi kami sasakyan. Kasi kaya tulad niya may salubong, magiging traffic, di ba? Ayan, maikli lang pala, semento na. Kala ko mahabang gravel, putol na dito yung gravel. Di siya gravel eh, putik eh. Literal na putik.
Okay, ang galing. Shortcut lang pala yun. Dito na kami sa may bahay ng Aliaga. Nangagawa-gawa na rin pala yung mga kalsada dito. Kasi nung panahon ng unrestricted last January January yun, this year, puro one way dito or traffic lagi. Kasi sinisemento pa nung panahon na to yung mga kalsada na to. Kaya nung nag-track ride kami ng unrestricted, grabe traffic namin dito. Tinanghali kami, umalis kami na madaling araw sa Pampanga. Tinanghali kami dito, alas 7 pasado na yata, alas 8 na kami nakarating sa may Nueva Ecija. Kasi puro one way or salitan yung pagdaan dito. Kasi nga hindi pa po yung pagkasemento nitong kalsada. May mga part pa din pala na ginagawang kalsada dito sa may Aliaga. Di ko alam kung Aliaga pa ba to. Tulad niyan, nagkakasalubungan yung mga sasakyan. Kasi nga yung sa may kanan natin is walang semento, gagawin pa lang. Huminto sila. Bakit? Uy, lalim yan kuya. Ayan, dito na tayo sa may bayan ng Talavera. So first stop namin, break lang saglit. Ayan, so ito yung setup natin kay Osang. May mga pannier side bags ako na nilagay. 10 liters lang yata to. Boat. Tinapay break. Ako lang diyan o kanya ano? Ay, okay, so ride out na ulit tayo. Katapos lang natin mag short break dito sa may bayan ng Talavera. So nagpakarga na rin ako. So kumain siya ng 100 pesos na gas from Angeles City, Pampanga hanggang dito sa may Talavera, Nueva Ecija. Ang taas pala ng camera ko kanina, nakatingala. Alright, welcome to Bayan ng Llanera, Nueva Ecija. And so pagdating dito, hindi ako sure kung part pa rin ito ng General Mamerto na Natividad. Yung mga dinadaanan namin kalsada dito is medyo paakyat na. So paahon na yung mga kalsada. May mga gradient na. Di tulad kanina no, nasa may bungod pa lang kami na Nueva Ecija is puro patag pa. So ngayon, paakyat na kami ng kaunti. Llanera pa rin pala to. Wow, grabe. Nakakaingit yung mga nagbabike. Mabuti sila nakakapag-bike na. Tayo next week na lang after ng ride natin ito. Doon tayo magpabike ulit. Pero grabe, ang ganda ng daan dito. Diyan tayo aakyat mamaya. Yung mga kabundukan dyan sa harapan natin. Pero dadaan muna tayo ng Pantabangan, Barangay Poblacion Sur. Ayan o, palapit na naman yung mga bundok sa harapan natin. Wow, anong simbahan to? Ang ganda ng kulay, parang ginto. Ayan o, St. Joseph Parish. Ayan o, ang ganda. Kulay ginto. Ayan, may mga karatula. 2 Poblacion Pantabangan. Ayun, kaliwa Baler Aurora. 17 kilometers si Pantabangan, 81 kilometers pa si Baler Aurora. Grabe, layo pa pala. Wow, ito sumisigsag na yung daan. May mga bankingan na tayo dito. Ganda. Uy, tinula, huwag kang tatawid. Ganda ng kalsada. Sarap magbike dito. Grabe. Ganda, ang kinis ng kalsada nila. Tapos dito sa may bungad, medyo twist-twist na. May mga lusong tsaka ahon na rin. Anong Rizal para to? Rizal, tama.
Rizal. Ayan, tama, Rizal. So, papasok na tayo ng Pantabangan. Ayan. After Rizal, and welcome to Pantabangan, Nueva Ecija. Alright. Woohoo! Dapat magdadalawa ako ng camera. Isang camera dito sana. Kaso, dalawa lang yung memory card ko. Di ako nakabili ng extra. Baka kasi mapuno kung tigisang memory card gagamitin ko sa dalawang camera. Eh, baka di ko makuha lahat, diba? Sayang na. Kaya, nag-isang camera na lang ako. So, okay na yun. Sulit na din. Grabe, ganda na ng daan. Wow. Mahirap-hirap i-bike to, ha. Maraming ahon. Kahit na nakikita nung ganyan na mga gradual lang, pag nasa bike ka na, pag umaahon ka na on the spot dyan, medyo makunat-kunat yung mga yan, ha. Parang to, medyo mahaba to. Ganda ng daan talaga, grabe. Wow, grabe, ang ganda. Na-miss ko tong salitang to. Pag mayroon ako nakikita napakagandang tanawin, ganyan na ganyan talaga yung tono ng boses ko. Napakaganda naman kasi talaga. Grabe, ang ganda. Solid do. So tayo akit mamaya sa mga kabuntukan na yan. Grabing kalsada. Napakaganda talaga. Nakakabingi na. Tumataas na kasing altitude eh. Oh, ganda ng burol. Eh, buntok pala. Grabe. Paganda ng paganda. Pang papalapit kami na papalapit. Ganda lahat. Walang tapon lahat ng daan. Ang ganda. Mahumay kayo kakasabi ko ng ganda. Ganda eh, ano, letter S yung daan, no? Bulate sa kalsada. Lamig na dito. Parang paakyat ka ng Baguio. Ganon kalamig. Lahing Bulate. Sarap, grabe, ang lamig. Kanina, ang init, ngayon biglang lumamig, tas wala pang araw. Gandang i-bike nitong lugar na to. Grabe. Solid na solid. Tapos along the way, ang dami ng mga transient. Dami ko nakikitang karatula sa daan. Ang mga transients na pwedeng pagstayan sakaling abutan ka ng gabi dito sa may daan na to. Di na kami dumaan ng Pantabangan Dam. Diretso na kami ng Balero. Oo, dito na pala tayo sa may pinakabayan ng Pantabangan. Bilis natin. Oras na, 10:06 ng umaga. Nawala yung antok ko doon sa may zigzagan kanina. Kanina antok na antok ako sa diretso eh. Ito, matarik-tarik to. Tarik. Haba pa naman. Matarik nga.
Ayun, dire-diretso. Oh, ang gandun. Haba. Dito medyo banayad pa yung mga zigzagan natin. Pero bukas, day 2 natin, pauwi, isa hindi tayo dito dadaan. So from Baler, bababa tayo ng Bungabon, which is dun mas marami ang zigzagan. So may pababa ng Bungabon. So mas matatalim yung mga zigzagan dun sa may part na dadaanan natin doon, pababa. Dito medyo umiinit. Kanina dun sa may taas malamig. Doon di naman ganun kainit. Malamig pa rin yung hangin dito. Uy, medyo kumulimlim. Wag lang ulan. Although malapit na lang naman tayo, mga 30 kilometers na lang bago natin marating yung Baler, Aurora. Uy, another bulati sa daan. May matarik-tarik to ha. Talim na ito, siko. Grabe, rewarding kahit naantok na ako. Grabe ang antok ko, di nawawala. Ganda. Ganda ng Aurora, grabe. May part lang na mainit, may part na malamig. Ilang minutes pa tayo? Ha? 27 minutes. Mga 10 kilometers. Ayan, so kanina, pagdating namin dun sa may bayan ng Talavera, Nueva Ecija, nagpakarga ako ng full tank kasi ako umalis ng bahay. Nagpakarga ako ng 100. Thank you. And then, pagdating dito sa may Aurora, after ng mga ahunan, is nagpakarga ulit ako ng 140 pesos. So, total, kumain na siya ng 240 pesos na gasolina. So, yun yung kinonsumo na gas hanggang dito. 240. Parang isang full tank lang. Kasi ganyan lang full tank ng tangke ko eh. Nasa 200-300 lang. Ayun, so kakatapos lang namin magpakarga ng gas. Break muna kami. Time check is 11:52 na ng tanghali. Ayan, dito na tayo sa may pinakabayan na Maria Aurora. Bayan ng San Luis, Aurora. Ganda ng arko nila. May sombrero pa oh. At naliligaw ang ating navigator. Pumupunta sila na San Luis Kumanan. Dapat kaliwa. Dito Baler. Parang wala mang bakas ng bagyo dito sa may Aurora. Sobrang tayo. And wala man mga putol or natumba na malalaking puno, ganon. Parang mas maulan pa nga sa Pampanga eh. Dito sobrang tuyo, sobrang init, parang summer. Kasi makikita mo kung malakas yung ulan, yung bagyo dito o yung hangin, lahat ng mga palay na nakatanim na yan, tumba lahat yan. Pero hindi ho, tayong-tayo sila oh. So ibig sabihin, parang ulan lang talaga yung bagyo na dumaan dito. Walang dalang malalakas na hangin. Ayan na, Baler. Welcome Baler. Time check is 12:11 ng tanghali. And papasok na kami ng Baler, Aurora. Woohoo! Ito, may munisipyo dito. Panigurado.
Yung sa Kalam na Nobo, oh. Ah, Sa Kalam na Nobo. Ilang beses na nagbalertos, Kuya Joel? pang-tatlo na. O, pangatlo. Ako, first time, inantok pa ako. Pero sarap-sarap ng biyahe namin. Ano masasabi mo sa biyahe natin? Ay, pagod pero masarap. Sarap. Ayun, so time check natin is 12:30 ng tanghali. Ayan, so dito na kami sa may Baler Aurora. So gagawin namin is magla-lunch muna kami since na may mga baon sila Ate Grace and Kuya Joel. Ayan. Kasi 2 PM pa ng hapon yung check-in namin doon sa may pag-stay namin na resort dito sa may Baler Aurora. So palipas oras muna kami. Uwi muna kami. Tapos balik na lang. Grabe ang ko kanina doon sa may zigzag. Ay, malamig kasi eh. Bagyo eh, paano kanya? Ayun lang po. Bagyo, saglit lang. Ito mahaba. Mahaba yung, Kasi ko, diba? Atin na naman kaputi. masyadong mahaba yung biyahe. Oh, shout out Black Mamba. Ba't tayo matanggal? Ay, kaya pala yung matanggal. Tadaanin kayo nung yung tamo agis. Ayan, pwede tarin magkait. Pwede pa patambi? Baso pala. Ate Grace, parang di man tayo nagbiaya. Dami niyong baon. Parang nasa bahay lang tayo. Baka, walang tamo, baka tamo yan. Chicharon. Ito, Kusino. Itlog. Yes. Malat. Oh, may kutsara. Pa naman ako. Pang ano eh, pang 1 week na baon. Ayaw uling balik. Parang lalo akong aantokin mamaya. Ang daming pagkain. Okay, so kakatapos lang namin mag-lunch and magpahinga dito sa may park, dito sa may Quezon Park, dito sa may Baler Aurora. So punta na kami dito sa may pag-stayan naming resort. Siya kanina naalala namin, dumiretso pala kami doon kanina. And then bigla kami bumalik kasi nga naalala namin na is 2 PM pa lang pala yung check-in namin sa may resort. So ngayon babalik na kami para mag-check-in na. And para makapagbaba na rin kami ng mga gamit namin. Grabe, busog na busog ako. Dami nilang baon. Pang ilang araw na baon yung dala namin eh. Ayun na, ang dagat. Ang lakas ng alon. Grabe, ang ganda ng kulay ng dagat. Wow, grabe, lakas ng alon. Kaya nga tinaguro yung surfing capital itong si Aurora eh. Dahil sa mga malalakas na alon na taglay ng kanyang mga beaches. Yan, dito na pala tayo. Lapit lang pala. Hiraya Baler Beachfront Cabanas.
ayun, so time check natin is 1:49 na ng hapon. And nandito na tayo sa may Hirayas Beachfront, Cabanas. Dito kami magstay. So napakalapit lang pala nitong pag-stayan naming resort. Kung saan kami nag-lunch kanina tanghali. Mga 5 minutes away lang yata. Simula dun sa may pinaka-poblasyon ng Baler Aurora. Ayos lang namin mga gamit namin. Papasok namin sa mga villa. Then mamaya papakita ko sa inyo yung pag-stay namin. Ayun, baba muna kami ng mga gamit. Grabe, dumi ng bag ko. So dito kami mag-stay. Room C2. Wow. So may double deck bed dito sa baba. Then merong room sa itaas. Di na, kaya rin nababo na eh. O sige. Ayun, so kakagising lang na midlip lang tayo. So labas tayo dito, pasay tayo sa may beach. Pagdating dito sa beachfront ng Baler Aurora, di na muna ako masyadong nag-shoot ng video dahil mas sinulit ko muna ang pagstay ko dito sa Baler. Pero syempre, hindi mawawala ang masarap na kape habang pinagmamasdan ang ganda ng karagatan ng Aurora. Pagsapit naman ng gabi, dinala naman kami nila Kuya Jevlin at Ate Tay sa Kubli Resto Bar. At dito na rin kami kumain ng aming dinner. Maraming salamat Kuya Jev at Ate Tay sa masarap na pa-dinner. Siyempre, hindi pwedeng matapos ang gabi nang walang konting alak at kwentuhan. Kinabukasan, yun, so good morning. So second day namin dito sa may Baler Aurora. Dito kami nagstay sa may Hiraya Baler Beachfront, Cabanas. So yan ang ginawa namin kahapon. Pagdating dito, nag-ayos lang kami ng mga gamit namin. And then nagpahinga. Nakatulog nga ako ng mga 1 oras din yata yun. Ayun, so pagkagising namin ng hapon, lumabas kami dito sa may beachfront. Grabe, ang dami palang tao dito sa may Baler. To think na kaagaling lang ng bagyo dito. Yung iba kasi, feeling ko na kung hindi bumagyo, is mas madaming tao dito kahapon. Lalo na yung paggabi. Punong-puno ng tao itong kahabaan nitong kalsada, nitong beachfront. Kasi ang daming mga tinda-tinda dito sa may labas. May mga kape, may mga iba't ibang mga pagkain, mga tusok-tusok, yung mga fishball, lahat ng pagkain halos nandito na. After namin tumambay dito sa may labas, kumain kami ng dinner dun sa may Kubli Resto Bar. So yun, so doon namin tinapos yung nag-dinner kami doon, kami nila Ate Tay, nila Kuya Jevlin, Kuya Joel, Tito Ray, and Ate Grace. Then pagbalik namin dito sa may Hiraya, tinapos namin yung gabi sa isang maganda at mahabang kwentuhan na may kasamang konting alak. So yun, dito natin ngayon, dito pa rin tayo sa may Baler. So maya maya maliligo tayo sa dagat. Woohoo! Ganda ng dagat. Ang linis ng buhangin. No? Ganda, no? Oo, ganda. Grabe, ang babaw ng tubig. Malayo na, oh. Pero malakas yung alon. Ang dami nagsisurf din, oh. Hindi ko pwedeng dalhin yung camera doon sa may
malalim eh, baka bigla mabasa. Hindi ko kasi dala yung cover ng battery. Eh kasi 'di ba naka helmet mount ito, kaya hindi ko na dinala yung cover. Yung nga lang pagkakamali ko, pag sa biyahe namin pauwi bukas umulan, eh, hindi ako makapag-shoot kasi mababasa talaga itong camera, masisira. Papasukan ng tubig. Grabe, nakakapagod din pala maligo sa ganitong kalakas na alon. Kasi maya maya tinutulak ka, din maya maya ihilahin ka naman niya pabalik sa malalim. Pero sarap, nakakapagod, hiningal din ako. Kasi nilalabanan mo yung malakas na alon para di ka lang itulak ng malayo. Kasi pag tinulak ka ng malayo papunta dito, babalik ka na naman doon para pumunta ka ulit sa malalim. Ganda, sarap na yung experience. Iba rin talaga yung nagagawa ng yung ganito, yung bakasyon ka. Nakakawala ng stress. Parang nare-recharge yung katawan mo, puso't isipan, tsaka lahat nare-recharge. Kaya masarap talaga yung outdoors eh. Kaya hanggat maaari, hanggat kaya mag-travel, mag-explore ng mga bagong lugar na hindi nyo pa napupuntahan. Tulad nito, first time ko dito sa may Baler, Aurora. Pero soon, binabalak namin na i-ride dito ng nakabike. Tingnan natin kung ano mangyayari. Sarap na yung experience. Ganda din lang ride namin kahapon. Yung tipong chill ride lang kami. Di kami nagpapatakbo ng sobrang tulin. Siguro pinakamabilis lang namin 70 km per hour lang. Pero hindi ganun katagal, saglit lang. Kung mag-overtake lang siguro kami, ganun lang kami tumutulin. Sobrang chill lang talaga. Yung tipong hindi kami napagod sa biyahe kahit na nasa 5 oras di mahigit yung biyahe namin eh. Pero hindi siya ganun kapagod since na hindi kami bumabakbak or rumaratrat sa daan. Kasi chill ride nga lang eh. Kasi mas nakakapagod din kasi yung ganun, yung hataw ka ng hataw sa daan. Kaya pagdating namin dito, hindi kami ganun kalaspag. Grabe, lakas na naman ang alon eh. Sayang nga hindi ko nadala yung GoPro doon. Sabagay kung nadala ko baka malaglag ko pa yun sa tubig eh. Kasi sobrang lakas ng alon. Parang pinapaspas kami pabalik. Kailangan mong tumalon ng mataas para hindi ka tangayin. Kasi pag nakatayo ka lang talagang tutulak ka niya palayo. Ang ganda nitong Baler, sarap balikan. Ito yung tipong na lugar na kahit na malayo, sarap niyang balikan. Unang-una, ang ganda ng dagat, ang ganda ng beaches, ang daming mga resorts, mga kainan. At the same time, yung mga tao dito is mababait. Ramdam mo sa isang lugar eh, na nasa safe kang lugar. Nandun yung ambience ng lugar na parang panatag ka, na wala kang pag-alinlangan na dumayo dito. Kasi pagdating pa lang namin dito, ramdam na namin na napaka-safe ng lugar. Una-una, malinis, wala mga basura sa kalsada. Tapos wala masyadong mga sasakyan. Meron man paghapon, pagdating dito, hapon pagkatapos namin matulog, dito sa may part na to, itong coastal road. Ang daming tao dyan, mga namamasyal, mga nagkakape, mga naliligo, mga nagpipiknik, sobrang dami. And then kaninang umaga, mas marami. May pamilya, may dalang mga lamesa, mga upuan, tapos may mga dala-dala sila mga almusal. Grabe sa'yo dito kaninang umaga, ang daming tao. Sobrang parang fiesta. Yung hilera ng yung coastal road na yan, puno ng tao. Time check natin is 10:09 na ng umaga. So ride out na tayo dito sa may Baler, Aurora. Pauwi na tayo ng Pampanga. Pero bago tayo bumaba ng Baler, Aurora or lumabas, papasyal muna tayo sa may Balete 3 dito sa may Baler. So yun nga, papasyal muna kami dito sa may Balete 3, the biggest Balete 3 in Asia, dito sa may Baler, Aurora. So nasa 15 kilometers away lang mula dito sa lugar kung saan tayo ngayon. So first time namin pupuntahan doon. Bali si Kuya Joel, sila pa rin yung nauuna since na galing na sila dito dati. So 3 times na silang nagbiyahe. Silang dalawang mag-asawa ni Ate Grace dito sa may Baler. So suki na sila dito. Babalik-balikan natin itong lugar na to. Napakaganda ng lugar ng Baler, Aurora. Malapit na lang pala, 4 minutes. May pinasukan kaming kantong pakaliwa dito sa may part na Maria Aurora na ito ng Aurora.
And tapos kakanan tayo dito to Balete. Ayan, may signage naman. Tapos dito parang merong environmental fee. Hindi, wala na yata. Thank you, sir. Ayan, so merong parang environmental fee lang. Ayan, ang laki. Kita ko na yung Balete. Ang laki nga. Ayan, oh. Sa may kanan. Wow. Ayan, so nandito na tayo sa may Millennium Tree na tinatawag. Itong pinakamalaking Balete tree sa Asia. Malaki nga naman pala. The Enchanting Balete Tree in Maria Aurora, the oldest and the biggest in Asia. Laki. 600 years. Ganyang katanda. Kaya ganyang kalaki. Ano na kaya mga naninirahan nun dito, no? Yung panahon na yun. Grabe yun. Taas. Tsaka ang lapad. Ready? Dakalatadan. Oo, magtasya mabitis, oh. Yan, pabalik na. Ini saya pula yung cellphone ko. Oo, kasama yon yung pagtaas ng paha. Oo. Oo, may gigil yan, may gigil yan. Woo! Sir, baka may gusto kang batiin. Binabati ko lang yung mga kasamahan kong Balete boys dito sa Balete. Ayan, so kung papasyal kayo dito sa may Balete, hanapin nyo na si Sir Lloyd kung gusto nyo magpakuha ng mga magagandang shots. Ayan. Thank you po. Ride na ulit tayo. So, nasa 1 hour and 46 minutes, 66 kilometers, papunta ng Labi River. So, tapos lang natin dito sa may Balete. So, time check natin is 10:53 na ng umaga. Ayan, so pagkakanan natin dito, ito na yung Nueva Ecija Aurora Road via Bungabon. Bayawa ko, ay, munti ka na sa kasaan, laki. Ayan, so nandito na kami sa may zigzag road, pababa ng Bungabon. And medyo malamig na ang hangin. Wala na tayo sa may mainit na parte ng Aurora. So ewan ko na kung titigil sila mamaya doon sa may arko ng Aurora. Grabe, ganda. Solid. Grabe kami nang dumadaan dito. Seryoso. Pero ang ganda ng daan. Tapos makinis din yung kalsada, asfalto. Yung bikers, oh. Gandang i-bike na itong lugar na to. Isiset namin talaga to. Tuloy, no? Ayan, daming bikers.
Dito, marami siyang siko. Pero banayad lang. Para ka lang nasa truck. Hindi sila ganun katatarik. Tsaka di ganun kalalim yung mga lusong. Doon sa may Pantabangan, matatarik at tsaka malalalim yung mga lusong. Tsaka yung ahon tsaka lusong na may siko. Tsaka yung tuloy-tuloy. Dito para lang naglalaro sa, ano, sa speedway. Ang ganda. Time check, 12 o'clock. Nagkakaumay na. Umay na sila sa daan. Mga isang oras na kami bumabanking. Mas guri kitang problema. Daming mga nangalaglag na bato, mga landslide. Lahat yan, no, galing sa taas yan, mga bato na yan sa gilid. Alright, nandito na tayo sa may arko ng Aurora. Mas bumulis yung biyahe pagdating na dito sa may Bungabon. Kasi nga mahaba na yung mga stretch. Di tulad kanina doon sa may parte ng Aurora is dikit-dikit yung mga siko. So wala ka talagang buwelo or wala kang chance na magmamatulin talaga. Hay, grabe, solid, napakaganda. Grabe yan to. Grabe mga bundok. Malapit na tayo sa may Labi. 1 minute. Natatanong ko na yung ilog sa may kanan. Diyan na tayo ihinto para mag lunch. Oras na rin, pasado oras 12 na. Alauna na pala. Alauna 8 na ng hapon. Labi River. Touchdown. Labi River, Bungabon, Nueva Ecija. Lakas ng agos ng tubig ng Labi, oh. Lakas ng ulan sa bundok. Mga 3 years ago nang last ako nagpunta dito, nakabike. Ang ganda pa rin talaga ng lugar na to. Dikit tayo sticker. Yung nakamotor ako pero sticker ko is pang bike. Lagay tayo yung isa. Huwag ka lang malalaglag.
Yun o. Di ba? May sticker na rin tayo. Haba din ang biyahe natin. Kulang 2 oras. Yan, so dito rin ako kumain no, nung pumunta ako dito sa may Labi. Kumain ako ng ano dito yung mami. Kaso wala silang daddy. Mami lang. Ayan, sign of gutom kung ano nang pinagsasabi mo. Jeno. Isa lahat ng reklamo nila eh. Di naubos yung zigzagan. Walang patag. Mukhang sulit yung halos 2 oras namin sa zigzagan. Medyo parang overload yung mami namin. Okay, so time check natin is alas 2 pasado na ng tanghali. And kakatapos lang namin mag late lunch doon sa may Labi Bridge or Labi River. So tuloy na natin yung ating biyahe pauwi ng Pampanga. So mabilis na lang to. Mag-update na lang ako hanggang makauwi kami ng Pampanga. So baba muna kami ng Bungabon. Then update ko kayo maya maya. Let's go. Okay, so nandito na tayo sa may bayan ng Bungabon, Nueva Ecija. After nito is magiging Palayan na, Palayan City, Nueva Ecija. Okay, so nandito na tayo sa may kapitolyo ng Nueva Ecija, provincial capital. Unrestricted days. Okay, may bago na palang tulay. Ayos. Dati lagi doon no, tapos masikip. Okay. Yeah. Pampanga po. Opo, galing ng Aurora. Opo. Ay di, nag-overnight doon. Nagawa na po pa rin tulay dito na dati doon dyan kami dumadaan sa luma eh. Masikip po dati kasi dito eh, no? Okay na? Sige sir. Okay, konting checkpoint for verification lang. Nag-check lang ng lisensya. Ayun ang kinagandahan pag kompleto ka, di ba? Para ka man is walang aberya. I-check lang naman, then okay na. As long as na up to date yung mga papeles mo. Okay, tuloy ang biyahe. Papasok na tayo ng Cabanatuan, Nueva Ecija, Cabanatuan City. Ito yung expected na magpapatagal sa biyahe natin pagdating dito sa may Cabanatuan, lalo na pa uwi. Medyo traffic kasi dito eh. Pero baka mag-bypass road na lang kami para yun nga, di na kami dumaan sa mga stoplight sa may bayan. Okay, after natin ng Cabanatuan, papasok tayo ng Santa Rosa Tarlac Road para hindi na tayo dadaan ng kahabaan ng Ahen, tawag ito, Ahen, San Antonio, Cabiao, tapos Arayat kasi traffic din dun. Ayun, so time check natin is 3:58 ng hapon and nandito na tayo sa may bayan ng Saragosa, Nueva Ecija. So ilang kilometro na lang makakalabas na tayo ng La Paz, Tarlac. So currently nasa 53 kilometers na lang yung kailangan nating ibiyahe, 1 hour and 26 minutes. Okay, so time check natin is 4:10 na ng hapon and palabas na tayo ng probinsya ng Nueva Ecija. And welcome back to La Paz, Tarlac. And medyo nagbabadya ang ulan. Huwag naman sana. Sana din na matuloy, sana ganyan na lang yung panahon. Pero sabi daw sa may Angeles is umuulan daw. Pero sa may kondisyon sa itsura nitong mga ulat, mukhang hindi natutuloy ang ulan. Okay, dito na tayo sa may Tarlac, The Bus Tarlac. So dire-diretso na to papunta ng San Fernando.
Mabilis na lang itong biyahe natin. And siguro dito ko na din tatapusin itong video na to. Ang ride natin Pampanga to Baler Aurora. So day 1 natin, dumaan tayo ng Pampanga, tapos pumasok tayo ng Nueva Ecija, tumagos tayo ng Pantabangan, Nueva Ecija, bago makapasok ng Baler Aurora. Then day 2 pauwi is from Baler Aurora, bumaba tayo ng Bungabon sa may Labi River, palabas ng Nueva Ecija at pabalik ng Pampanga. Okay, so hanggang sa muli, ride safe mga kapital, mga kabalen. Kita-kits tayo sa susunod na episode. So next week, back to Padjak tayo, bike muna tayo ulit. So namiss ko lang din kasi mag-ride ng nakamotor, lalo na long ride. So yan, kita-kits, hanggang sa muli, bye. Umuulan na.